Nagsimula ang pelikula kay Dries na ipinagmaneho ang among si Philip. Nang matraffic, pinaharurot niya ang sasakyan na akala mo'y nangangarera hanggang sa mapansin siya ng enforcer kaya hinabol siya ng mga ito. Sa huli ay na-corner siya ng mga pulis. Nang komprontahin siya, nagdahilan siya na PWD ang kasama at isusugod na ito sa ospital. Sinakyan ni Philip ang alibay ni Dries kaya inescortan sila ng mga pulis papuntang ospital. Pagdating sa emergency bay, iniwan sila ng mga pulis tapos ay agad din silang umalis bago pa sila abutan ng mga medical staff. Ang pagkakaibigan nila ay nagsimula ilang buwan na ang nakalipas. Si Philip at ang assistant na si Magali ay naghahanap ng bagong caregiver. In-interview nila ang mga aplikante na mataas ang pinag-aralan at may experience bilang caregiver. Ilang saglit pa ay walang pakundangan na pinasok ni Dries ang silid kahit di pa tinatawag ang pangalan niya. Ito ay dahil kailangan niya ng papel katibayan na di siya tanggap para makakuha siya ng benepisyo sa gobyerno. Mayabang niyang hinarap ang assistant. May kabastusan man. Natuwa sa kanya si Philip at hiniling na bumalik siya kinabukasan para makuha niya ang kailangan niyang papel. Bago umuwi ng bahay ay binati niya muna ang tropa tapos ay naligo habang kinukulit siya ng mga kapatid. Habang hinihintay ang pagdating ng ina, napansin niya ang kapatid na si Adama na bumaba sa isang kotse. May hinala si Dries na may ginagawang hindi maganda ang kapatid. Pagdating ng ina, binigay niya ang ninakaw na Fabergé egg. Nagalit ito dahil 6 na buwan siyang nawala at hindi man lang siya tumatawag sa telepono. Dahil sa pagiging pasaway, nawalan ng pag-asa ang ina niya sa kanya kaya pinalaya siya nito at sinabihang wag nang babalik. Ginugol ni Dries ang gabi sa pagtambay sa lansangan kasama ang barkada. Kinaumagahan, bumalik si Dries sa mansyon upang kuhanin ang papel. Hinarap siya ng mayordomang si Ivan. Imbis na ibigay ang pinapirmahan niya, inilibot siya nito sa buong mansyon at ipinaalam ang araw-araw na gawain ng amo nila. Ipinakita rin sa kanya ang tutuluyan niyang silid at sarili niyang magarbong CR tapos ay pinuntahan nila si Philip na nagsabing pirmado na ang papel niya. Sinabi ni Philip na gusto niyang subukan na maging caregiver si Dries ng 1 buwan at pupusta siya na hindi ito tatagal ng 2 linggo. Matapos dalhin ang mga gamit sa kanyang silid, tinuruan si Dries kung paano alagaan ang mayamang lumpo na si Philip. Nainis siya nang malaman na dapat niyang linisin ang puwet ng amo matapos nitong gumamit ng CR. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod dahil kasama ito sa trabaho niya bilang caregiver. Kinagabihan, habang nagmimerienda, naabala siya ng anak ni Philip na si Elisa kasama ang boyfriend nitong nagtutukaan. Agad niyang pinaalis ang mga ito sa harapan niya. Sa unang ilang araw ay may mga pagkakamaling nagawa si Dries ngunit lumipas ang mga araw na nasanay din siya sa mga gawain bilang caregiver. Madalas ay nakatuon ang mga mata niya sa assistant na si Magali na hindi interesado sa kanya kaya minsan ay naaapektuhan ang trabaho niya. Buti na lang ay mabait si Philip sa kanya. Isang umaga, pinagalitan siya ni Ivan dahil late na siya sa trabaho. Nang pumasok ang mayordoma sa silid niya, nakakita ito ng balisong sa bag niya ngunit di na ito nagkomento ukol dito. Ang trabaho ni Dries sa araw na iyon ay ipagmaneho si Philip. Tumanggi siyang isakay ang amo sa likod ng van na sinabi niyang para siyang kabayo doon. Sa halip ay ginamit niya ang magarang kotse ngunit nagwika ang amo na hindi ito praktikal. Nang makita niyang may nakaharang sa driveway, pinagsabihan ni Dries ang driver na wag niyang ipagsawalang bahala ang no parking sign. Natuwa ang amo sa ginawa ni Dries sa pasaway na driver. Nagtungo sila sa isang art museum kung saan planong bilhin ni Philip ang isang painting na itinuturing ni Dries na aksaya lang sa pera. Tapos ay nakipagkita si Philip sa isang kamag-anak na nagsabing ang lahat ng kasama niya sa bahay ay takat kay Dries na mukhang di gagawa ng maganda. Bukod dito ay nalaman nila na may criminal record si Dries. Gayunpaman, walang pakialam si Philip sa hinala nila. Pinahahalagahan niya si Dries dahil hindi siya kinaawaan nito at wala itong pakialam na makipagbiruan sa kanya. Balik sa mansyon, narinig ni Dries sa audio monitor na tila nahihirapang huminga ang amo kaya agad niyang pinuntahan ito. Dinampian niya ito ng basang face towel habang kinakalma. Sa kalaunan ay nakatulog si Philip ngunit nagising muli matapos ang ilang sandali. Nagsabi ito na kailangan niya ng fresh air kaya di nagatubili si Dries at pinasyal ang amo sa tabi ng ilog. Sinabi ni Philip na matagal niya nang hindi nasisilayan ang Paris sa gabi. Mas kalmado at nakakahinga siya ng maluwag sa labas. May gamot mang iniinom, minsan ay nakakaranas pa rin siya ng pananakit ng katawan. Nang makakita sila ng mga babae,
Inamin ni Philip na di na niya kayang magpasaya ng babae dahil sa sitwasyon niya, ngunit may kasiyahan pa rin siyang nadarama kapag minamasahe ang kanyang tenga. Nang muling sumampong ang kirot sa katawan niya, pinasubukan sa kanya ni Dries ang dalang umad. Nag-aalangan man, nagustuhan niya ito ng subukan.